Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Sigurado ako Raga, as in 100% sure ako na makaka-relate ka sa pag-uusapan natin, sa tatalakayan natin sa video na are. Kaya dapat na malaman mo ang iyong karapatan at maging aware ka sa important update na ito regarding sa permesso di soggiorno. Dapat na alam mo ito Raga at ang epekto nito sa ating pag-stay dine sa Italia. Kaya panoodin mo hanggang dulo ang video na ito para maging malinaw sa iyo. Alamin natin ang detalye Raga. Doon mo na sigla, partiamo! Kung ikaw ay matagal na din sa Italia o kahit na ikaw ay bago pa lang, naranasan nating lahat na kapag ka ikaw ay nag-process ng iyong permesso di soggiorno, kahit pa first time lang yan, na ikaw ay magre-request o kaya naman ikaw ay magre-renew o kaya naman ay mag-a-adjourn na, napakatagal nang ipinaghihintay bago maritiro sa questura yung bagong permesso di soggiorno. Ang masaklap pa, in most cases, kakakuha mo pa laang, kakaretiro mo pa laang ng iyong bagong permesso di soggiorno ay malapit na ulit na mag-iskade or mai-expire na ulit dahil nga nang sa tagal ng paghihintay. Kaya ang siste ay di magre-renew ka na naman. Ang effect, another pag-aayos na naman, another gastos na naman, another pagpila sa questura. Samantalang, nag-process ka naman sa takdang panahon. Pero, bakit ikaw, na sumunod naman doon sa timeline, ang magsasuffer ng consequences kung ang questura naman ang matagal na nagpa-process? Kahit pa, as per legge, ay dapat na within 60 days, maximum 180 days, depende sa tipo ng permesso di soggiorno, ay marirelease na dapat ang permesso di soggiorno. Pero, alam naman natin, in most cases, na hindi iyan nasusunod. Kung sakali na nasa ganyan sitwasyon din ang isang estranyero, ano ang pwede niyang gawin? Mayroong legal step na pwedeng gawin, yung tinatawag na rekurso legale sa TAR or sa tribunale. At yan nga yung important update na i-share ko sa iyo Raga sa video na are. Dahil ginawa iyan noong isang estranyera na nasa Ferrara. Nag-renew siya ng kanyang permesso di soggiorno. Ang date ng paghulog ng kit sa posta ay January 5, 2024. Tapos ay naretiro niya ang kanyang bagong permesso di soggiorno. Ang tagal lang ipinaghintay niya dahil naretiro niya yon ay April 2025 na. Bale, 15 months ang lumipas mula nang mag-request siya hanggang doon sa panahon na maretiro niya yung kanyang bagong permesso di soggiorno. Ang masaklap pa, at ito naman ay nararanasan ng halos na lahat, ang iskadensa noong bago niyang permesso di soggiorno ay sa January 5, 2026. Kaya nangyari, 9 months na lang ang validity ng kanyang permesso di soggiorno mula noong maretiro niya sa halip na 2 years dapat na validity. In effect, nasayang yung 15 months na nasa loob ang kanyang permesso di soggiorno at hinihintay niya na maretiro. Bakit nagkaganon? Alam natin na ang pinagbabasihan ng questura na start ng validity ng permesso di soggiorno ay yung date na kung kailan ka naghulog ng kit sa posta. Ang ginawa ng estranyera na iyan, yung binabanggit natin, yung taga Ferrara, nagpunta siya sa tribunale. Siya ay inasistihan ng isang avokato at pinanigan siya alla fine ng Tribunale Amministrativo Regionale o TAR ng Emilia-Romagna. Sabi din sa sentensa ng TAR per Emilia-Romagna number 783 ng June 30, 2025, patungkol ito doon sa kaso ng binanggit natin kanina na estranyera sa Ferrara. Dapat, sabi nung sentensya, ang pinagbabasihan
ng Questura para sa validity ng permesso di soggiorno ay magsimula sa date ng pag-release ng permesso di soggiorno at hindi dapat magsimula sa date kung kailan nag-request nito o naghulog ng kit sa Poste Italiane. Kaya ang sentensya na iyan ng TAR ay maiging simula para maging tama yung basihan ng validity ng mga permesso di soggiorno. Pero ang tanong na dapat masagot ay, mai-implement naman kaya agad yan? Susunod ka kaya agad ang mga questure? Kung susunod sila, ay kailan naman sila magsisimula na gawin yan at sundin? Ano ga ang epekto kapag ka matagal na bago maretiro ang permesso di soggiorno? Mayroong negative effect kasi iyan sa mga dapat na ayusin na ibang documents, pati na doon sa mga bonus or financial support na entitled sana ang isang estranyero at ang kanyang pamilya. Gaya ng sa application ng Cittadinanza Italiana, pag-process ng ricongiungimento familiare, maging ang pagtanggap ng payment para doon sa Assegno Unico para sa mga figli a carico. Alam natin na apektuhan yan. Diga kapag ikaw ay nag-renew ng iyong permesso di soggiorno, ay nasosuspesa ang payment ng Assegno Unico. Matutuloy lang kapag naretiro na yung bagong permesso di soggiorno at dapat na isubmit pa iyon kay IMPS, yung bago mong nakuhang permesso di soggiorno. Kaya kapag matagal ang ipinaghihintay na maretiro ang permesso di soggiorno, ay di matagal ding nasuspesa ang payment ng Assegno Unico. Poi, kapag naretiro mo ay malapit na ulit na mag-expire, kaya ulit na naman yung negative na effect niyan sa Assegno Unico. Kasi nga, mag-re-renew ka na naman. Ikaw, Raga, ano ga yung pinakamatagal mong paghihintay? Gaano katagal ka naghintay para maretiro mo yung iyong bagong permesso di soggiorno? Ano ang iyong opinion dito sa bagay na ito ay may direct na effect sa ating mga estranyeri, lalo na kung ikaw ay hindi pa Italian citizen, dahil nga nang ikaw ay meron pang permesso di soggiorno. Sana iyan ay ma-implement agad at sundin ng mga questure. Ano ka sa palagay mo? Yan ga isusundin agad nila o baka naman gayon pa rin ang mangyayari? Comment down below, Raga, ha? At sana ay nakatulog din sa iyo ang pinag-usapan natin sa video na At sana ma-share mo rin sa iba para yung iba nating mga kababayan maging aware din sila sa karapatan na ito at update na ito regarding sa permesso di soggiorno. Maraming salamat sa panonood, Braga. Maraming salamat din sa iyong mga pagsuporta. This is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie, Raga. Alla prossima.